So hello guys, I am Jan Leocedo Ibanez. Ngayon, magkakaroon tayo ng interview sa isa sa kilala natin na nag-travel na abroad and then nakapag-train na ng mga iba't ibang international dishes yung country na meron na napuntahan niya. So let's watch this interview. Good afternoon po. Ako po si Leigh Ibanez po. I'm taking a Bachelor of Technical Vocational major in Food and Service Management po. Pwede po ba kayo namin ma-interview po? Sure. Ayun po. Ano po ulit pangalan niyo po? Evelyn Valenzuela. Ayan, Evelyn po. And then, ano po country po yung mga nag-visit niyo na and gano'n po katagal po? Florida, 6 months kami doon. 6 months sa Washington, D.C. For 3 years, actually 6 years. Then back and forth, Florida, Washington, D.C. And then after that, nagpunta rin kami New York, pero 1 day, 2 days lang kami sa New York. Kasi 4 hours drive lang sa amin. Okay po. Next question po. Ano po yung purpose po ng pagbisita niyo po doon? No, actually, hindi bisita ako ng magtrabaho. Work po. Kasi ang asawa ko, American citizen. So, pinipisi niya ako. Pinasyon niya ako sa kanila. Next question po. Paano niyo po i-describe po yung food culture po ng country po doon? It's very easy. Kasi mostly sila chicken bake for dinner. Chicken bake for dinner, salad, baked potato. Ano yan? Natural na dinner nila yun. Mostly chicken all the time. Steak, it's a big difference from here. And lunch, or sa lunch naman sila is macaroni salad. Pero yung salad nila, macaroni salad with a lot of vegetables like broccoli, red pepper, onion. Yung hindi katulad ng macaroni salad dito is with condensed milk. No, wala. More salad all the time. Next question po. Ano po yung first dish na tinry niyo po doon pagdating niyo po in Swiss American doon? Salad. Salad. Wow. Anong salad po? Romaine salad ang tawag nila. Kasi pagka sinabing romaine salad is mixed yun. Actually, yung amo ko, nagkagawa ng salad siya. Meron siyang lettuce, steamed beans, mag-steam ng steamed beans, tapos hard-boiled eggs, and then may cucumber, tomatoes, tapos yung dressing is homemade dressing. Pwede po ba kayo mag-share ng memorable na dining experience niyo po sa country na po? Usually, ano naman depende kasi pag sa bahay lang is like parang natural lang. Pero pag sa restaurant, medyo elegant ka. Elegant po. And then, next question po, may mga any dishes or ingredients po ba kayo na na-surprise po kayo pagdating po doon? Yes. Kasi dito meron silang meron seasoned pepper na pwede mo siyang i-mix sa lahat sa pagluluto. Wala silang masyado mostly ginagamit nila olive oil sa pag-cooking. Olive oil, balsamic vinegar na mabibili mo lang dito sa Langos. Not white vinegar. Yung mga tao po doon, karamihan po ba, nag-enjoy naman po ba sila sa mga pagkain po doon? Oo. And then, may napansin po ba kayo mga traditions po nila sa food na nag-stood out po talaga? Cultural traditions po. Usually kasi ang American people, kasi ano na naman po Amerika, hindi lang. Kasi ang France, ang kanila pasta. Ganun, pizza. American mostly, pizza for dinner, it depends, chicken nuggets at chicken, ganun, mga ano lang nila. Parang traditional, lalo na ngayon, Thanksgiving doon. Turkey. Pag Thanksgiving, turkey. Yeah, mashed potato with sweet potato with marshmallows. Big ano nila to, big event. Parang kumbaga sa atin, Christmas,
sa kanila Thanksgiving, it's a big day sa kanila. Okay po. Next question po, may mga napuntahan na po ba kayo ng mga festival po doon na celebration? And then, kumusta naman po yung mga naging food po na nakahating doon? Usually marami. Kasi pagka mayroong every year, may mga food festival na depende sa may mga halimbawa, Greek food, Italian food, may Filipino food. Pag festival kasi, pag sinabing festival sa Amerika, food festival, lahat. International talaga. Ganun. Okay po. Next question po, meron po ba kayo natutunan po doon na local dish po nila na nadadala niyo po hanggang ngayon po? Marami. And then, paano po naman yung ang reaction niyo po nung nakating po kayo ng first dish po doon? Satisfied naman po ba kayo? Oh yes, yes. Kasi doon pwede ka lang kumain ng dinner with chicken for dinner. Ano lang, walang kanin. Ang Amerikano hindi ko makain everyday ng kanin. Unlike sa Pilipinas po. Yes. Filipino is 3 times a day. Yeah. But American, no rice during the day. For the, they eat rice but once in a while, but not for the month. Okay po. Next question naman po, do you find any similarities po between sa cuisine po doon and then sa may mga dishes po na meron tayo sa bansa natin? Chicken. Ayan po. Maraming luto tayo ng chicken nila. Adobo. Yeah. Ang American people, they like egg roll, chicken adobo. They have some people, American, they eat yung dinuguan, then ang tawag nila chocolate meat. Wow. And then, kamusta naman po yung impluensya po sa inyo ng mga food doon sa ngayon po? Mas gusto ko ang pagkain ng American kasi more healthy than here kasi dito. Kasi depende, kasi dito tayo lumaki. Dito ako lumaki. Pero mas gusto ko doon kasi more salad. More veggies po sila. Broccoli, steam lang yung broccoli. Tapos roasted lang yung potato. Tapos baked chicken, dinner na yun. Okay po. Last question na po. Ano po yung mga ingredients or techniques po na nagtunay nyo sa country po doon na na-apply nyo po ngayon hanggang sa pagluluto po? Ingredients, mostly garlic powder, cayenne pepper, gawa ko ng juice with cinnamon, yung mga cinnamon for baking, kasi alam baking eh. Kapag nandito po kayo, minsan nag-bake po ba kayo? I love baking niya. Because they like cookies, they like muffin. More in muffin for breakfast in American. Which is na-apply niyo po hanggang ngayon po at dadala niyo po din sa mga pamilya niyo po. Kaya ngayon ko din po Okay. So, ayun lang naman po. Salamat po ulit. Madali lang pala.